Meron pong isang malaking balita ang gumulat sa mga Pi Network holders at saka investors sapagkat ang PiCoin ay opisyal na pong nalista sa BTCC Exchange. Dahil dito ay marami po ang nagtataka. Ito na ba ang simula ng pag-akyat ng presyo ni PiCoin patungo sa presyong $1? At ayan, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang epekto ng listing na ito, kung paano po ito makakatulong sa presyo ni PiCoin at kung may posibilidad bang umabot ito sa presyong $1 sa lalong madaling panahon. Aalamin din po natin ang mga market trends, pati na rin ang mga technical factors na maaari pong makaapekto sa future price movement ni PiCoin or Pi Network. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa epekto ng listing ng Pi Network dito sa BTCC Exchange. Ayan, isa po sa pinakamalaking balita ngayon dito sa mundo ng crypto ay ang opisyal na paglista ng PiCoin sa BTCC na exchange. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang BTCC Exchange ay isang matagal ng kilalang crypto trading platform na may malaking bilang ng mga active traders. Ngayon is bakit po mahalaga ito? Ayan. Ngayon is mahalaga po talaga ito dahil kapag ang isang cryptocurrency ay nailista sa isang malaking exchange, nagiging mas accessible ito sa mas maraming traders at saka investors. Karaniwan ay nagre-resulta po ito sa pagtaas ng demand at posibleng pag-angat ng presyo ng token. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni PiCoin ay tumaas ng mahigit 1% na indikasyon na may unti-unting pagbalik ng kumpiyansa mula sa mga investors. Ngunit kahit may panandali ang pagtaas, hindi pa rin ito nababawi ang malaking pagbaba ng kanyang presyo na umabot ng 60% nitong nakaraang buwan. Ngayon ay bakit po bumagsak ang presyo ni PiCoin kamakailan? Ayan, marami pong mga bagay ang nakaapekto sa pagbagsak ng presyo ni PiCoin at isa na rito ay ang malalaking token unlocks nitong nakalipas na buwan ng March. Ano nga bang ibig sabihin ng token unlock? Sa madaling paliwanag, ito po ang panahon kung kailan ang mga nakalak na mga PiCoins ay unti-unting nagiging available para sa trading o pagbenta sa market. Kapag maraming tokens ang sabay-sabay na na-unlock, nagkakaroon po ito ng mataas na supply kung saan ay maaaring magpababa ng presyo ng isang cryptocurrency. Bukod dito, isa rin sa dahilan ng pagbaba ng presyo ay ang kakulangan ng major announcements mula sa PiCore team. Wala pa pong formal na balita kung kailan po magiging fully operational ang mainnet ng Pi Network. At hindi pa rin ito listed sa mga major exchanges tulad ni Binance. Dahil dito, marami pong traders ang nagdadalawang isip kung dapat ba nilang i-hold o ibenta ang kanilang PiCoins. Ngayon ay may pag-asa ba pa talagang tumaas muli ang presyo ni PiCoin? Ayon po sa mga eksperto, ay may posibilidad na makabangon muli ang presyo ni PiCoin ngayong buwan ng Abril or April. At ang tanong ay bakit? Ayan. Ito ay dahil inaasahang bababa sa pinakamababang antas ang token unlocks sa buwan na ito. Ayon po sa PiScan, tanging 124.32 million na PiCoins lang ang mai-enable para sa trading ngayong buwan ng Abril kumpara sa mas mataas na unlocks sa mga susunod na buwan. Ayan, yung mga susunod na buwan ay ayan sa May. Ayan, ang ma-unlock po rito ay nasa 182.37 million. Ayan, palaki po ng palaki. Pagsapit po ng June ay 222.68 million. July is 233.37 million. At sa August ay 132.52 million. Ayan, ang lalaki.
Mula April 7 hanggang April 11 ay tinatayang 1.5 million na PiCoins lang ang maidaragdag sa market kada araw. Ibig sabihin ay dahil sa mababang supply na papasok sa market, maaaring magdulot po ito ng price recovery para kay PiCoin. Ayon po sa mga market analyst, may posibilidad na umabot ang presyo ni PiCoin sa $1 kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng demand kasama ng pagbaba ng token unlocks. At ayan, ngayon ay ano po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa future price nitong si PiCoin. Isang kilalang crypto analyst po, siya po si CryptoJex. Ayan, siya po si CryptoJex ang nagbigay po ng or nagbahagi po ng kanyang bullish prediction para sa presyo ng PiCoin. Ayon po sa kanya rito ay ang kasalukuyang pattern ng PiCoin ay sumusunod sa isang ABC recovery pattern kung saan ay nangangahulugan ng posibleng pag-angat ng presyo nito sa midterm period. Batay po sa kanyang analysis, ang entry zone para sa magandang pagbili ay nasa pagitan po ng 0.64 hanggang 0.77. Kaya yan po yung entry zone. Ang stop loss level naman ay nasa 0.60 para maiwasan po ang malaking pagkalugi kung bababa pa ang presyo. Ang kanyang unang price target ay nasa 0.95 hanggang $1. Kung magtutuloy po ang pagtaas, maaari pang maabot ni PiCoin ang presyong $1.30 hanggang $1.50 o baka pwede pang umabot ito sa $1.80 yan, or sa mas mataas o baka sa mas mataas pa, at yan ay sa mangyayari sa mas mahabang panahon. Ang ganito pong projection ay base lamang po sa technical analysis, kaya mahalaga pong tandaan natin na may kaakibat itong risk. Ayan, or lahat po ng mga ganitong klase ng ganitong klase ng investment ay meron po talagang kaakibat na risk. Ayan, para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at saka investors dito kay PiCoin, ang balitang ito ay may positibong epekto dahil mas nagkakaroon po ng liquidity o kakayang i-trade ang PiCoin. Sa madaling salita ay mas madali na pong bumili at saka magbenta ng PiCoin sa mga exchange tulad po ng BTCC. Para naman po sa mga matagal nang nagmimina ng PiCoin sa kanilang mobile phones, maaaring ito na po ang pagkakataon para makita ang mas mataas na halaga ng ating Pi holdings. Ngunit dapat pa rin tayong maghintay ng opisyal na mainnet launch bago po maging fully transferable ang naminang PiCoins sa iba't ibang wallets at saka exchanges. Para po sa mga bagong investors, mainam po na pag-aralan muna natin ng mabuti ang galaw ng market at wag po tayong basta-basta magpapadala sa hype. Tandaan, volatile pa rin po ang crypto market at maaring bumaba o tumaas ang presyo ni PiCoin anumang oras. Ngayon is ang masasabi ko naman dito ay may posibilidad na umabot ang presyo ni PiCoin sa $1, lalo na kung magpapatuloy po talaga ang mababang token unlocks at saka mataas na demand sa market. Ngunit dapat din nating isaalang-alang ang volatility ng crypto market at ang kawalan pa rin ng Binance listing para kay PiCoin. Kaya sa huli, ang desisyon kung mag-i-invest or hindi, yan, kung mag-i-invest po ba tayo or hindi, ay dapat nakabase po ito sa maingat na pagsusuri at hindi lamang po sa hype. Kaya kung ikaw po ay naniniwala sa long-term vision ni Pi Network, maaring ito na po ang tamang oras para mag-hold. Pero kung nais mo namang mag-trade, siguraduhin may risk management ka bago ka po pumasok sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.